Nice day ngayong araw dahil may bumisita na naman dito sa studio natin para magpatato. Kaya hindi na natin ito papatagalin, uumpisahan na natin. Si ma'am pala ay magpapatato sa braso. Naisipan nga ni ma'am na ipalagay yung pangalan niya. Bali 3 minimalist tattoo yung papatato sa atin dyan ni ma'am. Pero ito muna yung uunahin natin, yung pangalan ni ma'am. Yung gagawin nga nating diskarte dito, lilinyahan muna natin bago natin i-shade para hindi na rin tayo maburahan pa ng stencil. Pwede naman kulayan o itiman naman kagad dyan, pero lilinyahan muna natin. Kanya-kanya kasing diskarte, depende rin sa ipapatato ni client. Bale, ito yung naisip natin na gawin dito sa gustong ipatato sa atin ni ma'am. Kaya ano bang pakialam mo? Joke lang! Dahil tapos na tayo maglinya, shade na nga natin o iitiman na natin dahil ito yung gusto ni ma'am at ito rin yung nasa reference. Ginawa pala natin dito para makagawa ng letters na ganito o para makakuha ng font na gantong style. Mamit tayo ng apps. Bali si client ay pinahanap na lang natin ng font o pinapili na lang natin siya ng gusto niyang design. Bali nilagay lang natin yung pangalan ni ma'am at siya na rin yung pinapili natin na mismo gusto niyang design para sa gusto niyang ipatato. Bali gantong font nga yung nagustuhan niyang design. Ganda nga yung napiling design ni ma'am at cute lang din yung napili niyang size para dito sa braso niya. Saktong size lang din at bumagay naman din sa braso niya. At halos patapos na nga rin tayo sa pag-shading. Nandito na tayo sa pinakadulo ang pangalan ni ma'am. Bali ito na lang din yung last na shading natin. Ayun na nga rin, patapos na nga rin tayo sa design na gustong ipatato ni ma'am. Kaya maglalagay na tayo ng highlights. Itong highlights na white ink yung kadalasang inaayawan ng mga client natin dahil masakit nga daw. Pero lahat naman talaga ng ink ay pare-parehas lang ng sakit. Pero hindi naman talaga yung ink yung nagbibigay talaga ng sakit pag nagpapatato. Pinakamasakit talaga na part pag nagpapatato pag bumabaon na yung needle sa balat. Kasi sinusugatan ng needle para makapasok yung ink sa mismo loob ng mga balat natin. At pag gumaling yung sugat, may iwan na yung ink dun sa loob ng mismong balat natin. Isa rin na dahilan kung bakit medyo mas masakit yung pagpasok ng white ink dahil yung napahingang balat na nasugatan kanina ay dadaanan pa ulit. Parang kumbaga kung naglalakad ka o kaya tumatakbo ka ay nadapa ka tapos hindi ka layuan ng paglalakad mo, pagtatakbo mo ay nadapa ka na naman ulit. Ganun kasakit yun. Bukod sa unang sugat mo na pangalawang ka pa. Tapos isa pa sa masakit doon, nadapa ka na tapos nadapa ka pa ulit. Nakakahiya yun kaya nakakaiyak yun. Buti naman si mama hindi naiyak sa pagpapatato niya. At ayan na nga rin yung kinalabasan sa ginawa nating tattoo kay ma'am. Ito muna yung una nating ginawang tattoo kay ma'am. Bali sa kanang braso pala yan ipinalagay ni ma'am. At hindi na niya makakalimutan yung pangalan niya kasi nakatattoo na talaga. At mabilis mo na rin malalaman kung ano yung pangalan ni ma'am kasi nakasulat na o nakatattoo na sa kamay niya. Kaya ayan na, sana naging masaya ka sa new tattoo mo ma'am. Noorin nyo na lang yung pangalawang tattoo na gagawin natin kay ma'am. Bali dito muna natin tatapusin yung video natin sa pangalan ni ma'am dahil may ipapatattoo pa daw siya na dalawa. At ito naman din yung itsura niya pag malapitan. Medyo ilalapit na lang din natin ng konti para makita nyo ng gusto. Ganong kaganda yung napiling design ni ma'am. Kaya ayun na nga, kaya para sa tattoo ni ma'am, nice! Papa shoutout do si Kap. Manilang ng sulat. Melford Dane Himoso. Shoutout sa'yo Kap. Salamat sa tunay na suporta.